So update ko lang po kayo dun sa printer ko na dalawang beses ko na convert from dye to sublimation gamit yung Polaris. Tapos ibinalik ko uli sa pigment kasi talagang walang budget for another printer. So nung nalagyan ko na siya ng pigment, yun na nangyari, nasira yung black. So pinalitan ko ng printer head. So dito sa video na to, papakita ko lang kung paano ko pinalitan. Yung printer head po galing lang yung sa lumang L120 na okay pa, ang sira lang niya yung mga mechanism. So panoodin nyo po itong video na to at paki-subscribe na rin po at pa-like na rin po nung button sa baba. Click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga video na ina-upload ko. Kung mechanism lang po yung sira ng Epson printer nyo, kung halimbawa po dalawa yung printer nyo, nakabili kayo ng bago, tas okay pa, bago siya nasira, okay pa yung printer head. Kasi pag dye naman, hindi naman basta-basta siya magkaklag. Minsan nga, tumatagal pa ng 1 month, nagagamit ko pa yung naka tambak na Epson printer head. Pero kung may time kayo, baklasin nyo na yung printer head, tapos linisin nyo ng cleaning solution, then tsaka nyo store. Ngayon kung nasira na, pwede nyo ipalit sa nasira nyong printer. So meron kang parts na backup. Magpapalit ka lang ng printer head kapag ilang beses ka nang head cleaning, then nag manual cleaning ka na, ginawa mo na rin yung power flashing, walang pagbabago. Minsan yung magenta or yung cyan or yung yellow, yung black, yung ayaw na talagang mag-print ng maayos, nagguguhit-guhit na siya. Pero minsan naman yung tatlong kulay okay siya, minsan isang kulay lang. Kaya lang pag kailangan mo talaga ng colored printing, magbabago yung kulay niya, yung skin tone tsaka yung ibang mga color maapektuhan. Kaya mas mainam na palitan ng printer head.